commandeered to take the path to be the first ultimate protege. Sikat ang tarsier dito sa Pilipinas, lalo na sa mga bahaging Visayas at Mindanao. Ang Philippine tarsier ay isang maliit na hayop na itinuturing na nasa isa sa mga maliliit na primates. Ang average adult size ng isang tarsier ay parang sukat ng kamao ng tao. Ang mata ng mga ito ay fix na sa kanilang mga bungo. Hindi na nila ito kayang paikutin. Sa kabila nito, kaya naman ng kanilang ulo na umikot ng 100 degrees para hindi lang ang harapan nila ang kanilang nakikita. Ang mga tarsier din ang may pinakamalaking eye to body size ratio sa lahat ng mga mammals. And that's for you to know. Hindi naman talaga madamot ang aso. Yun nga lang, sobrang makulit lang sila. Kaya nga, ang manika na to, pag nagsawa ang aso, syempre, yung mahabol siya naman ang susunod. Sosyal na aso! Mahilig sa swimming pool, naka-shades! Orkestra ba ang hilig ninyo? Maging itong asong ito, kumukuha ng inspirasyon. Tignan nyo kung paano siya. Hay nako, ang aso naman na ito. Ayaw pang pakawalan ng kanyang girlfriend kahit ayaw na sa kanya ng girlfriend niya. Oh, tingnan mo. Lagi siyang tinitigilang lumayas. At ang mapangarap na aso. Akalain nyo meron pa siyang sasakyan. Makapunta lang sa kanyang paroroonan. Hindi kaya siya tinatamad. Funny faces. Isa yan sa mga katangian ng isang aso. At pwede din siyang magbelat-belat or pero nakikiliti lang yan kasi dinidilaan siya ng pusa. At ito ang matibay na parte ng aso, ang kanilang ipin. Kahit gaano patanggalin ng kanyang amo ang lubid na nakakagat sa kanya, hindi kaya ng amo tanggalin yan. Biro mo, dalawa silang powerful, pati yung isa hindi rin matanggal yung buntot. Kasi nakakagat yung asong maliit doon sa buntot. Fashionable din ang aso. Kaya niyang gawing sombrero ang ano ba yan, bit-bit niya? Naging sombrero na. Sabi sa inyo fashionable sila. Pwede silang mag-shopping plus magkaroon pa ng sombrero. Tingnan nyo ulit kung paano siya magsuot ng kanyang sombrero. Magic! Ito ang totoong sombrero, pero hindi nila sinusuot. Alam nyo ba kung anong ginagawa? Sinisira. Sayang naman itong sombrero ni Tatang. Oh well, itong asong ito, nako, may plano yatang gumawa ng snowman. Maliit pa lang yan, pero pag dinire-diretso niya yan, lalaki at lalaki yan, at magiging tiyan na yan ng snowman. Nako po! Kita niyo kung gano'ng kalaki ang bunganga ng hippopotamus. Nako, kawawang doktor na dentista na ito. Paano niya bubunutin yung ipin na yan? Baka malulun siya ng buhay. Alam niyo bang very loyal ang mga ibon sa kanilang mga asawa? Kung mawala ang isa, hindi sila maka-get over. Pati itong wooden parrot na to. Kala niya, asawa pa rin niya. Wag
na wag kayong burara sa inyong mga pinaghubarang damit. Nako, malay nyo, baka pag sinuot nyo ang pantalon ninyo, may libreng hayop sa loob, nakakatakot. At ito na ang top video of the day. Hindi lang ang unggoy ang marunong sa pag-akyat. Nako, pati itong asong ito, kaya din niyang umakyat upang makalaya. Welcome back! I'm here sa San Pablo, Santa Maria, Pangasinan. I'm with a beautiful, handsome Carabao. And together with the handsome Carabao is the handsome owner, Rogelio. Rogelio, ilan taon na po itong si Radford? 10 na po yan. 10 taon na. May anak na to. Ay, walang anak, ba lalaki yan. Uy, kumidyante! Gusto naman po ang pag-aalaga nyo kay Redford. Ay, ito ay talagang inalagaan mabuti. Kaya makikita sa katawan niya talagang malusog siya. Harap kayo ito sa camera para makita yung gwapo, ha? Like father, like son. Bakit sa investiso kayo hindi? Eh, ganun eh. Pilipino tayo, eh, hindi Pinoy. Ganun. Oo. Siya may Amerikano. Siguro, ganun yan. Kali puti eh. May visa siya, may passport. Oo, wala pa. Kuha pa lang. Anyway,